Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kung ilalagay lang natin ang ating sarili sa katahimikan at maglalaan ng panahon ng pagninilay, matutuklasan natin ang isang realidad sa buhay na ang mga pangyayari, ang mga bagay-bagay, maging ang ating buhay ay meron palaging dalawang mukha. Katulad halimbawa ng may init, gayroon rin merong lamig. Maliwanag, ganun din merong kadilimang. Merong tag-init at meron rin tag-ulan. Merong masama, merong mabuti. At tutuloy-tuloy ang listahan na iyan na ating matutuklasan tungkol sa realidad ng buhay. Sa linggong ito, minumula tayo na maging sa karanasan ng tao, merong tinatawag na napapagal at merong tinatawag ng kapahingahan. Kapag tayo ay napapagal o napapagod, naghahangad tayo ng kapahingahan. Ang iilan sa atin, hinahanap ang kapahingahan sa pamagitan ng pagbabakasyon. Pumupunta ng probinsya, ilan pumupunta ng Boracay. Pero mapapansin nyo, pagbalik natin, pagod pa rin tayo kasi naglakbay tayo. Ang ilan, sasabihin sa bahay na lang ako, magpapahinga. Pero habang nasa bahay, manonood naman ng television, wakas, pagod rin ang mata. Kaya saan nga ba nakakakuha ng tunay na kapahingahan? Kung susundan natin ang matagal ng kaugalian na payo ng simbahan, kung nais mong magpahinga, magpahinga ka kasamang Panginoon. Ang tawag dito ay retreat. Ang retreat ay 3 o hanggang 5 araw na kung saan ilalayo mo muna pansamantala ang iyong araw-araw na gawain. At wala kang kakausapin na ibang tao maliban ang Panginoon upang matuklasan mo kung anong mga nais niya sa buhay mo at matuklasan mo at makilala ang Panginoon ng lubusan. Katulad na lamang kung gagamitin natin ang mga pagbasa sa linggong ito, minumula tayo sa isang katotohanan na ang tao habang naglalakbay sa mundo, makakaharap at makakaharap ang iba't ibang pasanin, suliranin at problema sa buhay. Marahil ang ilan sa atin, dala-dala ngayon ang mga problemang iyan. Kaya nga nagbibigay ngayon ng payo. Ang mga pagbasang ating napakinggan, mga salitang magbibigay ng kaginhawaan sa ating buhay na may mga pinapasan. Halimbawa na lamang, unang pagbasa. Anong napakinggan natin mula kay Propeta Zacarias? Sabi niya, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas. Ito ang mga unang
mga salita na nagbibigay ng kaginhawaan sa atin. Ang paanyaya na magalak at magdiwang. At kung ating tutuklasin ang dahilan ni Zacarias bakit tayo inaanyayahan, kung paano niya inanyayahan ang mga Israelita noong una. Dahil sabi niya, darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Kung nauunawaan natin ang ibig sabihin ito, na ang Panginoon ay darating sa ating buhay, nararapat lamang na tayo magalak at magdiwang. Nararapat lamang na tayo ay umawit ng malakas. Bakit? Dahil kung may mga pasanin ka, suliranin sa buhay, at alam mo na ang Panginoon ay darating, nakatitiyak ka na ang pasaning iyan, na ang suliraning iyan, gaano man yan kabigat, anuman ang mukha ng problemang iyan, kaya mong malampasan. Katulad na lamang siguro ng karanasan na ng marami sa atin, lalong-lalo na sa mga mag-asawa na nandito. Kung isa sa inyo na ay may nakaranas, sabihin na natin ang suliranin ng sakit o yung tinatawag na health problem, anong pakiramdam mo kapag ang iyong asawa nandyan lang sa iyong tagiliran, hindi ka iniiwan? Bilang may karamdaman, gumagaan ang iyong pakiramdam. Bakit? Dahil alam mo na hindi mo sinusuong, hindi mo hinaharap ang isang problema na ikaw lamang. Meron kang asawa na riyan sa gilid mo. Handang umantabay, handang tumulong. Ngayon ipagpalagay mo, maliban sa iyong asawa, meron kang Diyos na nariyan sa tabi mo at alam mong hindi ka pababayaan. Ang magiging reaksyon lamang natin ay katulad ng paanyaya ni Zacarias. Magalak tayo at magdiwang, umawit ng malakas, dahil alam natin na kapag ang Diyos ay sumasa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ikalawa, narinig natin sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma ang kanyang paalaala sa kanila bilang nakakaranas ng mga pag-uusig nung kapanahunan. Anong sabi niya? Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang ikalawang mga salitang magbibigay ng kaginhawaan sa atin na may mga pinapasan ay ang paanyaya na mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Anong ibig sabihin nito na mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman? Para maunawaan, ito'y tumutukoy sa mga dalawang uri ng tao. Ang taong namumuhay sa laman at taong namumuhay sa Espiritu. Naalala ko lamang dito mismo sa ating parokya, buwan-buwan meron tayong gawain sa mga pamayanan na meron tayo. Ang gawaing ito ay Biblia Rasal at ang banal na misa. Sa mga pamayanan natin, meron tayong mga coordinators at kanilang mga kasamang lingkod. Bago ang araw ng Biblia Rasal at ng misa, nag-iikot sila, nagbabahay-bahay. Marahil nakatok ng bahay ninyo, nag-aanyaya, nagpapaalala na merong gawaing ito. Alam nyo, kapag nagkakaroon ng ganito, ang bilang ng mga dumadalo nandoon sa sabihin na natin 30 hanggang 40 po. 30 to 40 persons ang dumadalo. Minsan, nasabi ko sa isang pamayanan coordinator, out of experiment,
Sabi ko, pag kayo mag-anyaya, sabihin nyo na pagkatapos ng misa, si Father magbibigay ng 3 kilong bigas sa mga dadalo. Kasi meron naman talagang nagbigay sa akin. Alam niyo po kung ilan ang dumalo? 200. Bakit ko binabahagi yan sa inyo? Kasi yan ang katotohanan ng mga taong iniisip at namumuhay sa laman. Iniisip lamang kung ano ang makapupuno sa kanilang kalamnan, sa kanilang tayan. Pero hindi iniisip na ang bawat Biblia rasal, na ang bawat misa na ibinababa sa mga pamayanan, nabubusog ka ng una ng salita ng Diyos na nauunawaan mo ito. Higit pa kapag binibigay bilang homilya. Ikalawa, yamang yun ay banal na misa. Nabubusog ka, bakit? Binibigay ang katawan ni Kristo, tinatanggap mo. Kaya nga yun ang nakakalungkot. Dahil kung nauunawaan natin ang pagpapahalaga sa buhay espiritual ng lubos kaysa sa buhay pisikal o material, hahanap-hanapin natin ang nakabubusog sa ating kaluluwa, hindi sa ating tiyan. Dahil ang maliwanag na dapat nating panghawakan, ang mismong katawang lupa na meron tayo ngayon, ito tatandaan nyo. Tatanda yan, magkakasakit yan, mamamatayan, at gaano ka man kapogi ngayon at kaganda ngayon, kakainin niya ng uod sa ayaw mo o hindi. Kung hindi man yan kakainin ng uod, sasabihin ng pamilya nyo, isunog na lang to, parkimate natin. Nasaan napunta ang maganda mong katawan? Ang makisig mong katawan? Dahil sa huli, ang mahalaga sa Panginoon ay ang kadalisayan ng iyong kaluluwa. Kaya ang tanong, namumuhay nga ba tayo sa katawan, sa laman, o sa kaluluwa o espiritu? Dahil ang patunay, mga kapatid, kung bakit marami rin tayong suliranin at problema sa buhay, dahil patuloy tayong namumuhay sa laman, hindi sa espiritu. Anong patunay doon? Minsan meron na tayong refrigerator sa bahay, meron na tayong television sa bahay, napunta ka sa mall, nakalagay doon, sale. Maliban sa sale, mura ang hulug-hulugan ng 3 taon. Kumuha ka naman, nagpauto. Ganun din, nakita mo, aba, ang kotse pala ngayon, murang-mura na. Kunting dagdag na lang, kung mangungutang ka ng motor, magkotse ka na. Yan ang mindset ng marami sa atin. Pupunin natin ng utang ang ating sarili, hindi iniisip na buwan-buwan sa loob ng mahabang panahon, magbabayad ka. Kaya tanong ko kaagad sa inyo, sinong nagbibigay ng problema sa ating sarili? Yung umuto sa iyo na bumili ng isa pang ref, isa pang television? Kaya mo namang mamuhay nang may isang ref sa bahay, na may isang television sa bahay. Kaya mo namang mamuhay na wala dati ang kotse. Bakit ngayon ginusto mo? Na kung tutusin buwan-buwan, pagbabayaran mo yan at iisipin mo buwan-buwan, saan ako kukuha ng pangbayad dito? Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung hindi tayo namumuhay ng simple. Kaya iyan ang paalaala rin ni San Pablo, hindi lamang sa mga taga-Roma, kundi maging sa atin ngayon.
mamuhay ka sa Espiritu, hindi sa laman. Dahil kung tutuusin ng mga taong namumuhay sa laman, sila rin ang maraming pasanin sa buhay. Kaya nga pagdating sa Ebanghelyo, mismong si Jesus na ang nangangaral at ipinaparating ito sa atin. Anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At dinagdag ni Jesus, at kayo'y pagpapahingahin ko. Alam ng Panginoon na marami tayong daladalahin sa buhay. Mga suliranin na marami dito ay gawa mismo natin. Kaya ngayon, siya bilang Diyos, siya bilang Panginoon, ginagawa ang kanyang tungkulin na tulungan tayo. Pero sa kanyang paanyaya na lumapit tayo sa kanya, na siyang mga ikatlong salita na magbibigay sa atin ng kaginhawaan, dinagdag niya ito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mapapaisip ka, may pasanin ka na. Bakit ang Panginoon sa paglapit sa Kanya, pinapapasan ang Kanyang pamatok? By the way, bilang mga taga Maynila, alam nyo ba kung anong pamatok? Maraming kabataan ngayon, hindi alam kung anong pamatok. Ito, pag mapadaan kayo at mapauwi ng probinsya, makakita kayo ng kalabaw sa probinsya, kapag ang kalabaw na iyan nag-aararo, o ang kalabaw na iyan may hinahatak, tingnan nyo yung kahoy na nakalagay sa kanyang lieg, nakapatong, doon tinatali ang paghahatak ng araro o paghahatak ng kanyang anumang dinadala niya. Yun ang pamatok. Ngayon ginamit sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, pasanin ninyong aking pamatok. Anong tinutukoy niyang pamatok? Ang tinutukoy niya, mga kapatid, ay ang mismong buhay niya na dapat nating matutunan. Bakit? Dahil tandaan niyo, nang si Jesus pumarito, una sa lahat nang siya'y isinilang, hindi siya namili kung saan nais niyang isilang. Walang kaarte-arte doon sa sabsaban. E tayo, kapag manganganak, ang daming opsyon. Dito ba sa bahay? Doon sa 24 hours na paanakan? Doon sa klinik? Doon sa ospital? Ang daming opsyon natin. Pero si Jesus hindi pa nagtatapos doon. Nang siya'y mamatay, pinili ba ni Jesus kung siya ililibing? Ang mismong libingan niya, hiram niya. E tayo, marami ngayon siguro, iniisip na kung saan sila ililibing. Kaya ang ilan, kumukuha ng memorial plans. Aminin. Lalong-lalo na kapag hulug-hulugan ang St. Peter. Ang tanong ko, bakit? Natatakot ka ba ng iyong anak na katabi mo ngayon, hindi ka ililibing, papabayaan ka? Naniniguro ka lang? Ito mga dumadagdag sa ating mga iniisip sa buhay when in fact we can live simple. Ang daming problema na dumarating pero tayo ang gumagawa. Kaya ngayon sinasabi ng Panginoon, matuto kayo, mag-aral sa akin. Ito mga kapatid, ang mga salitang magbibigay ng kaginawaan sa ating may mga pinapasan sa buhay. Una, ang paanyayang magalak at magdiwang. Dahil alam natin ang Panginoon ay malapit sa atin. Ikalawa, ang paanyayang mamuhay sa Espiritu at hindi sa laman. Ikatlo, ang paanyayang lumapit kay Jesus. Bakit binibigay sa atin ang mga paanyayang ito? Dahil alalahanin niyo,
na ang buhay natin magpapatuloy sa paglalakbay dito sa mundo. Sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, sa mga darating na buwan, sa mga darating na taon, tiyak darating rin ang iba't iba pang pasanin at suliranin ng buhay na kakaharapin natin. Pero ito lang ang gusto kong panghawakan ninyo, na nakikinig ng aral na napulot natin sa mga pagbasa ngayong linggo. Ang Diyos ay hindi kaya tayong pabayaan. Tutulungan niya tayo na malampasan ang lahat ng mga pasanin sa buhay kung tayo ay marunong rin magtimpi ng ating mga pangangailangan. Dahil marami sa ating mga gusto sa buhay na ito, iyon ang nagbibigay rin sa atin ng sakit sa ulo. Live simple and your life will be out of problem. Sikapin natin na kapag dumating ang mga suliraning ito, ngitian mo lamang dahil ang Diyos hindi kaya niyang pabayaan ang anak niyang naglalakbay na may pasakit at hirap sa mundo. Tayo iyon. Magagawa at mangyayari iyon kung lubos tayong nananalig na ang Panginoon nasa ating tabi, handang tulungan ang anumang suliranin na ating kakaharapin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.